Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng top 5 reason kung bakit maganda pa rin i-purchase ang iPhone 11 ngayong 2025. So tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, sa mga naghahanap ng mga budget meal iPhone, so ang iPhone 11 ay budget meal na lang ngayong early 2025. So dito nga sa ating video is bibigyan ko kayo ng top 5 reason kung bakit maganda pa rin i-purchase ang iPhone 11. Pero yon, saan ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa ni-recommend nating shop, ang CMB Gadgets Tall XA07, at meron silang permanent shop, ang Kenyal Telecom, sa 3rd floor V Mall, Green Hills, San Juan City. So sabihin nyo lang, napanood nyo dito sa vlog, ibibigyan pa kayong matic discount ng shop na yan. At yung kanilang Facebook page, matatagpuan nyo yan sa description box. I-click nyo na lang yung link na yan mga ka-J-Vlog para hindi kayo mahirapan at iwas na rin sa mga scammers out there dyan. So quick specs muna tayo sa iPhone 11. Powered siya ng Apple A13 Bionic chip with dual rear camera system. Meron siyang 12 megapixel main and 12 megapixel ultra wide camera, and meron siyang aluminum body. Glass back design na rin itong iPhone 11 with 6.1 inches liquid retina IPS LCD display. So ito rin po yung last ever iPhone na naka liquid retina or IPS. Next year kasi sa iPhone 12 is naka super retina XDR OLED display na tayo. So, ang maganda rin dito sa iPhone 11 is napakamura na lang. Lods, magkano na lang ba iPhone 11 ngayon? 64GB mga ka-J-Vlog, makakabili na lang kayo niyan ng 12,000 pesos. Tapos yung 128 nasa 13 to 14, 256, 16,000 pesos. So, ganyan na lang ka-affordable ang iPhone 11. Naalala ko nung lumabas noong 2019, isa ako sa bumili ng release date nito sa Philippines. October 2019 ko binili yung iPhone 11 ko na 128GB product red na merong price tag na 53 to 55,000 pesos yung range niya noon before. So, grabe. Diba? Napaka-expensive nito, and after 5 years is super duper mura na lang. Pero again, kahit mura na lang iPhone 11 is grabe yung functionality niya. Grabe, pwede nyo pa ito magamit dahil support pa rin to ng latest iOS today is iOS 18, pero malakas ang chance na ma-update pa to sa iOS 19 kasi may mga rumors out there dyan na hanggang iOS 19 na lang to. At next year, mapuputol na yung kanyang OS update kasi pag itatrack nyo nga yung record ni Apple, usually 6 years ang kanilang software update, or minsan maswerte baka mag 7 years pa. Malay mo, umabot pa to ng iOS 20, pero again, even though na hanggang iOS 19 na lang siya, ito mga nagtatanong, Lods, okay pa ba to bilhin? Nasa bottom list na to ng iOS update. Paano yun? Magagamit ko pa ba to? Definitely mga ka-J-Vlog, kahit na nag-iOS 18 na lang to or iOS 19, matagal nyo pa magagamit itong device na to. Take for example yung iPhone 7 and 7 Plus. Nawala po yung update nung year 2021. Hanggang iOS 15 na lang siya. Pero ngayon 2025 ay still nagagamit pa po natin yung device na yan. Meron pa tayong mga applications na nasusupport dyan. Very usable pa siya. Yung kumbaga yung mga very important apps, yung mga games din ay nasusupport pa ng iPhone 7 Plus. Biruin mo 4 na taon na nawala yung OS update niya, pero yung mga application still nagsusupport pa rin ng iOS 15, kaya nagagamit pa po natin yung iPhone 7 Plus. Again, kung maputol man to sa iOS 18 or iOS 19, magagamit nyo pa to ng additional mga 5 years pa. 5 years to 6 years. Ganyan katagal talaga nagagamit ang mga iPhones, mga J-Vlog. So, unang-unang reason ko nga kung bakit maganda pa rin i-purchase ang iPhone 11 is yun nga, software. Sa software kasi mga J-Vlog, very user-friendly talaga ang iOS. And napaka-optimize niya lalo na doon sa mga chipset. So, kumbaga, yung software, yung chipset is nag-work as one para magkaroon pa rin ng good performance yung device. So, biruin mo, 6 years na to, pero still yung performance niya ay napakabilis pa rin mga J-Vlog. At support pa rin siya ng latest update. Yung camera kasi nito, ito yung first ever iPhone na base model na nagkaroon ng ultra wide camera.
sa iPhone compare sa kanyang predecessor na iPhone XR na single camera. At yung mga ibang consumers, ito na yung piniprefer compare sa iPhone XR kasi nga meron siyang ultra wide camera na. Hindi lang yan, yung front facing camera niya is support na ng 4K video recording. Doon sa iPhone XR kasi is HD 1080p lang po ang resolution na support doon. So maganda dito at 4K lang ang rear camera ng XR. Ang magandang balita kasi sa iPhone 11, rear at front facing camera ay support na ng 4K video recording. Hindi lang doon mga ka-J-Vlog, mas maganda na ang low light performance ng iPhone 11 compare sa iPhone XR. Next, pang-apat mga ka-J-Vlog kung bakit magandang reason na rin i-purchase ang iPhone 11 is of course yung kanyang price or yung affordability niya. So, nag-start to ng presyo ng 50,000 plus nung year 2019, nung 2020, 50,000 plus pa rin to. Pero ngayon mga ka-J-Vlog, makakabili pa rin kayo nito ng brand new ng murang halaga na lang. Nasa 20 plus na lang ata yung 128 nito. Tapos yung pre-love isa sa 13,000 to 14,000. So ganyan kamura na lang yung iPhone 11 at yun din yung reason kung bakit maganda siyang i-purchase ngayon 2025 kasi marami sa ating mga consumers ang naghahanap ng affordable iPhones na meron magandang camera performance, still mabilis pa. At ang pinakalas na maganda i-consider sa iPhone 11 mga ka-J-Vlog is of course yung chipset niya. So yung chipset niya is powered siya ng Apple A13 Bionic chip. Again mga ka-J-Vlog, yung Apple A13 Bionic chip ay nakikita rin natin sa iPhone 11 Pro at iPhone 11 Pro Max. Kumbaga, kahit mabili nyo tong base model ng iPhone is pare-pareho lang po sila ng performance when it comes sa day-to-day tasks and gaming kasi pareho-pareho lang sila ng chipset na Apple A13 Bionic chip. At syempre ilang beses rin natin na game test itong iPhone 11, still the performance of this smartphone is outstanding, lalo na sa gaming. Pwede pa tayo dito maglaro. Ito, nakapag-install ako dito ng mga few games like ML, Honor of Kings, Firelight 84 at COD. Lahat po to ay na-handle ng walang kahirap-hirap pa rin ng iPhone 11 and karamihan din ng mga games dito ay nakaset tayo sa high settings tapos okay pa yung performance niya. So when it comes sa performance sa gaming na itong device na to is still okay pa rin siya. So ganyan kaganda talaga pag nag-work as one yung OS at yung chipset na nagbibigay pa rin ng magandang performance sa device. So hindi po mabagal pa rin itong iPhone 11. Very snappy pa rin itong device na to. Napakabilis pa rin niya mga ka-J-Vlog at partidas, magsi 6 years na to ngayon 2025 pero yung performance niya ay maganda pa rin. So video sample rear camera of the iPhone 11. So pinakamax sa resolution is 4K pero ang gamit natin is Full HD 1080p. Pero sa ganitong res pa lang is napakalino ng device na to. At ang maganda dito, pwede kayo mag-switch sa ultra wide camera nang hindi pinopause yung video or ini-stop. And same resolution din sa ultra wide camera is 4K resolution din up to 60 fps. So yan, napaka-solid pa rin ng camera nitong iPhone 11 ngayon 2025. So video sample, front facing camera of the iPhone 11. So pinamax na resolution, same din 4K resolution up to 60 fps. So maganda yung quality na itong smartphone na to when it comes sa front facing camera at maganda rin support niya rin ng 4K sa rear sa front facing camera. Ayan. Linaw, okay na okay to talaga pang vlog itong iPhone 11. So yun mga ka-J-Vlog, yung top 5 reasons kung bakit maganda pa rin i-purchase ang iPhone 11 ngayon 2025. So sana nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong device na to. So yun nga, napakamura niya na lang ngayon sa Green Hills at doon sa nire-recommend nating shop, bagsak presyo na sila. Sabihin nyo lang of course na panood nyo dito sa vlog, ibibigyan pa kayo ng matic discount ng shop na yan. Perfect na perfect din gamitin pang vlog itong iPhone 11 dahil ang pinaka the best talaga sa iPhones, hindi lang iPhone 11 is yung talaga yung video camera nila. Maganda yung video camera quality na
na mga iPhones today, mga J-Vlog. So maganda siya i-recommend sa mga starter, sa mga nag-start mag-content dahil paniguradong hindi kayo bibigoyin ng camera netong iPhone 11.